tips sa malilimutin, ulyanin, may demensya, papaliwanag natin lahat yan. Una sa lahat, iba po ang Alzheimer sa demensya. Pag sinabi nating demensya, ito yung grupo ng sintomas. Yung Alzheimer's, isa po siyang sakit. So, siya yung sakit. Yung Alzheimer's nagdudulot ng pagiging malimutin. So, yung mga sintomas, yun po yung demensya. Grupo ng sintomas, hindi siya sakit. Pwede ma-reverse ang demensya kapag ginamot ang sakit. Ang maaaring dahilan, baka na-stroke. Yan yung pinakamarami, tinatawag na vascular dementia. Yung Alzheimer's pwedeng magdulot ng demensya. At kapag nagamot, maaaring bumalik sa dati, pero yung iba, hindi na bumabalik. At maaaring may ibang sakit din na kasama. Ang demensya, hindi lang po pang mahirap, kundi pang mayaman din. So, walang pinipili. Lahat tayo nakapag-alaga ng ating lolo't lola, mga magulang, dadating din ang araw, baka tayo ang maging makakalimutin. So, bibigyan ko kayo ng mga tips kung kayo ay mag-aalaga ng inyong kamag-anak na magkakaroon ng demensya or malilimutin sa panahon ngayon o nag-ulyanin, ika nga. May mga test na ginagawa ang mga doktor. Ang doktor na lalapitan natin, neurologist, doktor sa utak, o kaya naman, kailangan din silang ipatingin sa psychiatrist kasi may mga sakit sa utak na nagdudulot ng pagiging malilimutin. Yung neurological exam na ginagawa ng mga neurologist, yung meron, di ba, merong pinupukpok para malaman kung may reflex pa, hayaan nyo lang gawin ng inyong mga doktor. Tinatanong din sila, ito yung tinatawag na mental status exam. Tatanungin ng petsa, araw, oras, lugar. Kasi malalaman natin bakit kailangang itanong yon. Simpleng pag-addition, pag-minus, multiplication, titignan kung marunong pa. Sila din ang magpapagawa ng mga laboratory test para sa utak katulad ng EEG, CT scan, MRI, at kaya kailangan nga ng psychiatrist kasi para malaman kung may kaugnayan din, baka depressed ang isang pasyente natin. So, meron tayong mga suggestion kung kayo ay nag-aalaga ng inyong mahal sa buhay na naging makakalimutin na. Tignan nyo muna, baka napapansin nyo to, mag-aaway pala kayo. Yung pala, meron na siyang sintomas ng demensya. May mga warning signs tayong mapapansin sa kasama natin sa bahay. Nagiging malilimutin na. Lalo na yung mga pinaka-recent na pangyayari o bagong pangyayari, nalilimutan na niya. Pero paulit-ulit siya sa nangyari nung kabataan niya. Hindi na siya makagawa ng dati niyang ginagawa. So kung dati siyang nagluluto, nasusunog na ang kanyang niluluto. Hindi na niya alam nasaan siya at anong oras ngayon. So marami sa kanila hindi na nakakakain ng tama. Gusto na lang nila tahimik sa isang lugar, hindi na lumalabas ng bahay. Pwedeng magsimula ito sa maagang edad, merong mga 60s nagsisimula na. At yung judgment nila kung ano yung tamang gagawin. Halimbawa, napaso sila, hindi na nila alam yon. Maaring mabilis din silang makipag-away. Laging nawawala ang gamit. So, pagbibintangan nila ang ibang tao, hindi na alam sa nilagay ang pera, ang susi. Hindi na nila malaman kung saan naiwan. So, dito makakatulong yung mga bagay kung saan nyo malalaman pala iniwan ng taong ito. Mabilis magalit, pabago-bago yung kanilang disposisyon sa maghapon. Hindi na rin sila makabalik kung saan sila umuuwi at meron silang gustong sabihin, hindi na nila masabi. So, may problem din sa words. Alam ko, minsan, di ba, tayo ganon. May gusto kong sabihin, hindi mo na masabi, wag naman kayong matakot agad. Pero, kung may edad na, senior na, maaaring tignan nyo itong mga sintomas na ito. Mas naaalala nila yung nung araw. Yung mga bago, mabilis na nilang makalimutan. Hindi sila makakonsentrate, hindi makafocus sa kanilang ginagawa. Nawawala sila, at pati gamit nila nawawala. Hindi na makakabalik yan sa bahay. So, kailangan bigyan nyo sila ng mga bracelet, kwintas, na may nakasulat na numerong pwedeng tawagan nang makakapulot sa kanila o
tagpo sa kanila. Marami na pong pagkakataon, hindi na nahanap ang kanilang magulang kasi tuluyan nang nawala. May problema sa kanilang reasoning. Kung mali-mali na ang reason, kailangan nating ipatingin. Laging nang aaway, ipaliwanag nyo na lang doon sa nag-aalaga sa kanila. Ito po ang mga suggestion sa pag-aalaga ng ating mga seniors or yung mga pasyenteng may demensya. Kapag kinausap nyo, titigan nyo sa mata, tawagin nyo ang kanyang pangalan, at kailangan mabilis intindihin. Ilang words lang ang gagamitin nyo sa kanila. At kung may gusto kayong ipagawa, kung ano lang ang gusto nyo ipagawa, sa oras na iyon. Pag nagtanong kayo, simple lang ang pagtanong. Kumain ka na? Gusto mo bang kumain? Ganun lang. Huwag nyo na ho siyang pasagutin ng yes or no. Kasi minsan, pag tinanong nyo pa siya, anong gusto mong kainin? Yung maraming tanong, chicken, baka, baboy, wag na po. Gusto mo ba ng manok? Ganun lang. Simple lang. Hindi ka na niya masasagot. At pag may gagawin kayo, kailangan laging dalawa kayo. So, important din yung paghawak sa kanila, pagtingin sa kanila, para kalmado sila. Kailangan pinapakalma natin sila. Maganda ang may routine. Halimbawa, may oras siya, gumawa po kayo ng schedule. Gising, kain, tulog, ligo, lahat nakaschedule. Simple lang pero paulit-ulit. Kapag mainit ang ulo niya, pwede niyong i-distract ng music o kaya ng kanta. Magpatulong ho kung kayo lang ang kasama sa bahay nila. Baka po mapagod kayo. Magpatulong ho kayo. Ang pag-aalaga, kailangan ang mga magkakapatid halinhinan sa pag-aalaga. Humingi kayo ng tulong sa inyong ibang kamag-anak, sa inyong kapitbahay para hindi ho kayo ma-burnout. Huwag nyo silang sisigawan kasi hindi na nila alam ba't sila pinagagalitan. Lagi nyo silang i-reassure. Okay lang yan. Huwag kayong mabagabag. Lagi nyo sasabihin yun. At kailangan tahimik sa inyong bahay. Walang maingay. Walang mga kung ano-anong nakakalat na gamit kasi baka madisgrasya o maaksidente sila, iwasan po natin. Kailangan relax sila. Kung nahihirapan kayong patulugin sila, kailangan may routine. Kung anong oras ang tulog at gising, laging ganon. At kailangan may konti ring exercise para napapagod sila at makatulog sila. Daily structure, ito nga po, scheduling. Kailangan may schedule na sinusunod sa kanila. Lalo na yung ligo. Gising, ligo, kasi madalas ayaw nilang maligo. Pag ayaw nilang maligo, ipaliwanag nyo. Lituhin nyo sila. Ibig kong sabihin, siya yung pagtanggalin ng butones, kasi kadalasan sa kanila ayaw naliligo. Yung pala, nahihiya sila na wala silang damit. So, unti-untiin nyo para hindi maging problema ang paliligo. Minsan mag-agree kayo, wag kayong makipagdiskusyon sa kanila kasi nga yung judgment nila. Pag mainit ang ulo nila, i-divert, i-distract, wag nyo silang ipahiya. Ito yung reassurance. Minsan, kung bakit sila paulit-ulit, sasabihin, dadating ba ang nanay ko? Dadating ba ang nanay ko? Paulit-ulit silang tanong ng tanong. Yung pala may fear sila na maiiwan sila mag-isa. So sasabihin nyo, andito ako, inay, para alagaan kayo. Lagi nilang gusto yung old na nangyari nung araw, nung kabataan nila. So yun yung pag-usapan nyo. Dito rin papasok yung mga old pictures nila, yung mga, di ba noon, ang mga pictures, merong isang libro ng pictures, laging nandyan para paulit-ulit nilang tignan. I-encourage na gumawa ng, halimbawa, gusto rin naman nila nakakatulong sila. So, pwede kayong magpatulong, magtiklop ng mga damit, patiklop nyo sa kanila, magtiklop ng tuwalya. May kalendaryo para kahit papano alam nila ano yung araw ngayon. Yung mga pera, kung alam nyo na laging nawawala,
bigyan nyo na lamang siya kasi gusto rin niya may independence siya. Bigyan nyo na lamang siya ng isang maliit na bag na may barya para kung may gusto siyang pagbigyan ng pera, ibigay nyo na. Pero yung mga importanteng bagay, itago nyo na. Tapos pa, lagi siyang magbibintang na walan siya. So, bago nyo itapon ang inyong mga basura, i-check nyo palagi. Baka doon niya nilagay. Minsan ilalagay nila sa loob ng mga sapato, sa loob ng refrigerator. I-check nyo lang bago kayo magalit. So, ito pa po yung mga iba. Basta sa pagresolba ng problema, gaya nga ng paliligo, pagpapakain, kailangan yon isa-isa lang. One at a time. Para hindi uminit ang ulo ng nag-aalaga. Kailangan isip kayo ng paraan kung paano nyo siya mapapaligo. Tapos tulong-tulong, humingi ng tulong. Kailangan may break din ang nag-aalaga sa kanila. Common sense, imagination ang kailangan sa pag-aalaga. Kailangan iba't ibang ideas. Masasanay din sila. Halimbawa, ayaw na o hirap nang gumamit ng kutsara at tinidor. Di ang ibibigay niyong pagkain, finger foods na, yung pwede na niyang hawakan para kakain pa rin siya. Marahang kausapin, ipaliwanag. Sabi ko nga, important yung ID o kaya yung mga bracelet or kwintas pag sila ay nawala kasi hindi mo maiiwasan yan. Pag may dadalahin kayong kaibigan niya, kailangan kasi may gagawin pa rin sila, hindi totally walang kinakausap. Isa-isa lang ang ipapakausap nyo para hindi sila nalilito. Pwede nyo pong i-label yung mga kwarto ninyo para alam niya sino yung nandun. I-label din yung mga cabinet at saka yung mga drawers para kahit papano alam niya kunin ang mga gamit. Huwag pagagalitan ng isang confused o litong tao. Kausapin ng marahan. Sabi ko nga, hawakan ang kamay. I-demonstrate o turuan kung paano ginagawa. Kailangan, yung lola, halimbawa din, ganito, yung mga lolo't lola natin, walang kalat sa bahay, maluwag ang lakaran, may ilaw, at saka yung mga silya nyo may hawakan sa gilid. Para makatayo sila, makaupo sila ng sarili, medyo independent pa. Kung gustong labas ng mga pasyenteng makakalimutin, pwede nyo silang i-distract. Pag pupunta na siya palagi, kasi madalas sa kanila punta ng punta doon sa pintuan, sabi nyo, halika lola, magtsaa tayo. Kasi pag pinigilan nyo siya, magagalit siya eh. So lilibangin nyo siya. Tapos yung pintuan nyo, lagyan nyo ng pangpaingay para pag lumabas siya doon, naaalerto kayo. Hindi siya mawala. At kung kailangan yung lagyan ng bed rails o yung gilid yung kama para hindi sila mahulog o hindi sila alis ng alis, dapat lagyan nyo. Tapos, kailangan yung kumakausap isa lang. Kapag lakad ng lakad yung lola, pwede nyo rin siyang pagtupiin ng damit. Sabi ko nga, kapag may demensya, mapagbintang sila, paranoid sila, may hallucination sila, hindi totoo yung mga iniisip nila. Ang problem kasi, hindi nila maintindihan yung nangyayari. So, nami-misinterpret nila. So, minsan, yung mga sinasabi nila, wag nyo nang paniniwalaan. Pero pag sinabi nilang may sakit sila, yun, kailangan dalhin nyo sa doktor dahil malamang may nararamdaman nga. Ang problem lang, minsan sisiraan niya ang isang tao. So, tignan nyo muna mabuti. At yung caregiver din, kung hindi anak ang nag-aalaga, ikinuha nyo ng caregiver. Kailangan nagkakaintindihan sila. Pagdating sa pamilya, division ng responsibility, ng gastos. Kailangan nyo rin kausapin ang spouse nyo kung sa inyo titira, yung magulang ninyo, para hindi ito maging source ng stress at problema ng mag-asawa. Yung mga maliliit namang bata, ipaliwanag nyo yung nangyayari. Kasi yung mga batang yan, marunong din sila maawa, malungkot, so kailangan alam nila. At higit sa lahat, kung may teenager kayo na anak, syempre, ito yung time na kailangan nila ang oras ng mga magulang. Kaya lang mahahati dahil mag-aalaga kayo ng magulang nyo. Kailangan may share sila sa pag-aalaga at maintindihan nila ang nangyayari. At
Yung mga damit at sapatos, kailangan mabilis isuot. Kung pwede yung mga slip-ons, makakatulong yan. Yung gamit nga, kailangan papakita palagi yung mga old gamit ng pasyente para secured sila, para sa security nila. Pagkain, anong papakain sa kanila? Yung mga malalambot, pwede po yung mga omega-3 fatty acids, makakatulong sa kanilang brain katulad ng mga isda. At ang mga pupuntahan nating doktor, neurologist at psychiatrist. Maraming salamat po.